May nakuha si ka-treasure hunter na kakaibang bato, items na mas mahal pa sa diamonds ng ilang beses. Part 2 na po ito sa atin pong ibinahaging video kahapon, no? At atin nga pong kaklaruhin kasi may nagsabing pirates nga daw ito. Pirates nga ba ito? Kaya tutok po kayo. Panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito para po maliwanagan tayo. Wala ilang itupon, naganaman sa puti Amerikano. Silver gold. Balihan ko yun. Ay, kanang violet. Violet yun. Kanang makita ng violet. Una mahalom na gold. Oh, na, violet na. Mahal pa ni sa diamond. Wala na, kita ko dito ng bisita. Hindi pa kita, mahalom na na. Anak. Dahil scar lagi, scar. Sa'yo na yung sasakyan ko to. Tao, Yakin yan. aday lain niya color oh. Violet na. Di, murag rainbow. Ito sa kuwan. May blacks. Nya kana. Hasta pali maka hilux. Ma, siya na mga tawin ma. Ilo. Ay, Kasi ano rin, ito ma. nya lagat na anak. Amo de yang gusto. Magandang araw po sa kanilang lahat, maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsatayo ng mga Ilocano. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik nga sa isa na naman pong napakagandang topic na naman. Ito nga po ay ang tungkol sa naipadalang video sa atin na nakakuha siya ng kakaibang bato, mahiwagang bato. Anong klasing bato ito? Although napag-usapan na natin ito doon sa nauna kong video, no? Pero hindi pa satisfied ang atin pong mga kababayan. May mga maraming comments, maraming katanungan tungkol po dito sa batong ito. So atin pong kaklaruhin, no, kung ano nga talaga itong batong ito. May mga nagsasabing pirates daw ito kasi kamukha nga siya ng pirates. Talagang kamukha ito ng pirates, pero hindi ito pirates. Pag-usapan natin ito maya-maya lamang, no, kung bakit hindi siya pirates, no, ano po ang mga katangian niya. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-panood, mga subscribers, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panunood sa aking mga videos, no. So tayo na naman po ay magbabalik na naman sa napakagandang pagbabahagi, no, topic tungkol po sa treasure hunting ito. At ito nga ay ang nakakuha ng kakaibang items, no. Kakaiba kasi hindi tayo makakahanap ng ganito. Bihira tayo makakahanap ng mga ganitong klaseng bato, no. Anong klaseng bato ito, no? Nasabi nga natin kahapon, ito ay Californium, no? May nagsabi pirates, no? Kasi kamukha nga talaga siya ng pirates. So, tingnan nyo sa Google, no? I-type nyo Californium, lalabas ay kaparehas din siya ng pirates, kamukha. Pero iba ang pirates, no? Bakit kakaiba? Bakit iba ang pirates? So, pag-usapan muna natin bago yan, pag-usapan muna natin kung ano itong Californium, no? Ang Californium ay ginawa po ito sa laboratorio, no? Hindi po ito nakukuha sa lupa ng diretso. Yan po ang kaibahan ng pirates at saka ng Californium. Although parehas sila ng itsura, kamukha, pero ang Californium ay ginagawa po sa laboratory sa mga scientist po ito. Produkto po ito ng mga scientist. Una po itong nadiskubre ni Glenn
seaboard, no, 1950s, no. At ito po ay isang element na neutral, no, neutron, powerful emitter, no. Emitter, ibig sabihin, ito po ay ginagamit sa paggawa ng mga detectors, no. Pangunahing gamit nito metal detectors na mamahalin, no, sa pag-detect ng gold sa mga minahan, no, sa paghahanap, lalong-lalo na sa Saudi Arabia, no, na maraming ginto, ay gumagamit sila ng mga californium, no, para po ma-detect, no, yung mga gold at saka silver. At hindi lang yan, ginagamit din ito sa paghahanap ng tubig at yung mga oil, no, langis. So maaring yung China gumagamit din ng mga ganito, californium. At ginagamit din ito, no, sa paggawa ng mga nuclear, no, nuclear power. Kasi walang pinagkaiba ito sa mga polonium at saka plutonium, no. Although may mga hindi sila magkaparehas na properties, no, pero ito ay radioactive, no, na elements. Pag sinabing radioactive, no, kunting kiskis mo lang ay kikislap na ito, no. Explosive, napakadelikado. So malakas kasi na emitter, no. At yung mga bato na mga ganito na inimbento ng mga scientists ay minsan ini-extract nila ito mula po sa uranium, no. Kasi mga radioactive kagaya ng plutonium, polonium, yan po ay napakamahal na mga metals na ginagawa lamang sa laboratory. Hindi po matatagpuan yan kung saan-saan, no, sa minahan hindi mo matatagpuan yan. So ang mga pyrites ay natatagpuan natin kahit saan yan, marami. Marami tayong makukuhang mga pyrites kahit diyan sa mga Mindanao, sa Visayas, no, kahit saang lugar sa buong mundo ay abundance po ang pyrites, no. Kamukha kasi ito. Pero pag pinukpok mo ito ay delikado kasi nag-i-spark o sumasabog ang mga ganitong klaseng mga elements, no, bato. Pero yung pyrites, pukpukin mo yan, walang mangyayari diyan, malambot na yun, madudurog. Pero itong batong nakuha ni ka-treasure hunter ay kakaiba ito. Kamukha lang ng pyrites. Pero ang tawag po diyan ay californium. So yun nga, ito po ay hindi matatagpuan sa ating mundo. At ito po ay nai-extract lamang mula sa mga proseso ng mga scientist na ini-extract nila mula po sa mga uraniums, yung mga ganitong klaseng bato, no, iniimbento nila yung radioactive na mga elements. At ito nga kabilang itong californium na ito. So yung pong nagko-comments na pyrites man yan, marami akong nakuha niyan. Ang pinagkaiba lang po nito mga kapatid ay ang pyrites ay malambot, no? Madaling mabasag, madaling madurog. Pag pinukpok natin ay walang spark, walang mangyayari. Pero ito pong mga ganitong klaseng mga radioactive elements na mga bato, no, kaparehas nitong californium ay delikado po pag tiniktik mo yan, baka sumabog, no? Kasi mga explosive sa mga yan ginagamit nga yan, no, karamihan sa paggawa po ng mga nuclear power, no, nuclear bomb, kung ano-ano pang mga inimbento ng mga scientists, no, ginagamit nilang emitter, no, sa mga signal siguro, sa mga tower, sa satellites, no, sa mga equipments nila sa communications, ay napakahalaga po ang tinatawag na californium, no. So tayo, kasi hindi naman tayo scientist, ay bumibili lang tayo sa mga equipments na kanila pong ginagawa. At ito palang californium ay ginagamit nila emitter, neutral emitter, no? Ano ba yung elements na yung gamit ng neutron? Ang neutron neutral,
emitter, ibig sabihin bumabato ng signal, humihigop ng signal. So ito po ang ginagamit nila na pangpalakas, no? Kasi strong energy. Pag sinabing radioactive elements, strong energy ang elements na ito, itong batong ito. Ito po ay ulitin natin, hindi nakukuha sa mundo natin. Hindi namimina, hindi nakukuha kagaya ng pyrites sa kung saan-saan lang. Ito po ay ginagawa sa laboratory. Abundance po ito sa United States sapagkat maraming scientists dyan, maraming laboratory dyan, at sa Russia. At maaring sa China ay mayroon din sila nito. Si madaming scientists ang mga Chinese, no? At marurunong din ang mga Chinese sa mga ganito, pati ang Japan. Ay high-tech din ang mga Japanese, no? Kung saan yung mga high-tech na lugar ay posibleng marunong silang gumawa ng mga ganitong klaseng elemento na tinatawag na californium. So malinaw po na hindi po pyrites ito. At isa pa, bakit alam natin na hindi ito pyrites kahit kamukha ito ng pyrites? Sapagkat alam natin yung pinanggagalingan. Ayon po sa may-ari, ito po ay hindi nakuha sa lupa. Ito po ay nirigalo ng Amerikano sa kanila. Matanda siguro na Amerikano at ibinigay, no, regalo siguro sa kanila bilang, no, pasasalamat kung naging kaibigan nila o tinulungan nila, ay ibinigay itong elementong ito na bato, no, nagawa sa laboratory. So sigurado tayo na ito po ay tinatawag na californium sapagkat sinabi yata ng Amerikano ito sa kanila. May basbas, no? Hindi ito yung haka-haka lang na nakuha doon sa lupa tapos sinabi ito californium ito, kahit pyrites, kahit kamukha ng pyrites, sinabi californium. Wala namang patunay. So ito po ay natatakot nga silang pukpukin kasi explosive daw o delikado. So maaring may idea nga talaga sila, sinabihan sila ng Amerikano. So para po masigurado, no, kasi binebenta nila ito, para po makasigurado, maganda na ipasuri, no, sa laboratory, no, laboratory test para lubos na maintindihan kung talagang californium ito. So magkaroon ng papel, then saka ibibenta, no. At sa bintahan, yung pong pwedeng bintahan yan ay mga scientists, no? At maraming scientists sa mga malalaking company. Gaya ng mga gumagawa po ng mga device, no, sa mga metal detectors, electronics company, may mga scientists dyan, no, naka-assign, no? Mga electronic engineer, chemical engineers, no? Sila po ay kumukuha niyan sapagkat kailangan yan sa mga radio communications, satellites, o sa mga radioactive materials, devices, no? Lalong-lalo na maraming giyera ngayong panahon na ngayon ay kailangan yan sa mga may hilig sa giyera na bansa, no? Kagaya ng Amerika, kagaya ng China, no? Russia, ay nangangailangan sila ng mga ganyang klaseng elemento, no. Napakahirap kasing gawin yan, mga ka-treasure hunter, na elements. Hindi basta-bastang magawa lang yan ng ordinaryong tao lang. Sila po ay may extraordinary knowledge at saka equipment para po bumuo ng mga ganyang klaseng mga mamahaling uri ng bato. So ang presyo po niya, no, around 27 million US dollars, no. 1 gramo. Napakamahal, mga ka-treasure hunter. Kahit i-type niyo sa Google, no, Californium price, lalabas yan 27 million US dollar 1 gram. Malaki-laki yun. Ilang gramo kaya yun? Baka around 200 grams yun. Oh, so napakalaking pera po yun kung maibinta, no. So sa mga nagsasabing pyrites yan, by kamukha nga ng pyrites, no. So hindi naman siya talaga tiyak na pyrites kasi may mga patunay sa kanila. Kailala kasi nila yung nagbigay sa kanila, no. Regalo yan, hindi po yan galing sa lupa mismo na nahukay. Unless na nakuha nyo yan sa box, no,
ng mga Hapon sa kuweba. Tapos sa Californium yan, nasuri Californium. Yan po ay treasure talaga. So itong sa kanila treasure na naibigay sa kanila, naipasa sa kanila. Kaya alam nila kung ano yung tawag dito kasi sinabi sa kanila nung Amerikano. So malinaw mga ka-treasure hunter na hindi ito po pyrites, ito po ay Californium talaga. So diskumpiyado kayo, i-type nyo yung Californium image. Tingnan nyo kung anong mga litrato ng Californium para magkaroon kayo ng idea. Huwag lang kayong comments ng comments na basta-basta na wala pa kayong alam, no? Ng knowledge. Kagaya nung nag-comments, nag-post ako ng mukha, lion's head. Sinabi ko may treasure doon nakaharap. Kaya ko nasabi yun, kahit ginawa ng Lions Club yun, mga ka-treasure hunter, may original na mukha talaga doon bago nila ginawa yun. Kinopya lang yun ng Lions Club. May mukha talaga na parang lion doon talaga na original sa bato. Yan po ang history dyan. Hindi po yung history ng paggawa ng Lions Club. So ito po mga kababayan natin ng comments, mahina yung mga kukuti, no? Bago kasi mag-comments, no, alamin yung pinaka history ng aking sinasabi. Hindi yung basta lang kayo mag-comments na wala, masisira tayo dyan, burahin mo yan. Hindi po yan. Kasi bago natin na pinag-usapan yan, bago natin ipinopost yan, may mga basihan yan, no? Yung bato kasi na yan, yung may original na bato yan na crack ni Tipak, ay may nakaguhit doon na parang lion talaga. Yun ang kinopya ng Lions Club. Kaya nila pinili yun kasi tamang-tama sa grupo nila na lalagyan ng lions. Kasi may nakita talaga silang totoong lions, no, na bato doon na parang lions na inimprove ng mga grupo ng Lions Club. So, sign po yun ng Yamashita Treasure. Hapon kasi ang yumari nung mga sign na yun, markers na yun, ng mga batong Tipak na yun na original. So malinaw po mga ka-treasure hunter ang ating mga sinasabi. Sa mga nag-greetings po bago tayo magtapos ng Christmas, ulitin ko, ako po hindi naniniwala sa mga inimbentong kasiyahan kagaya po ng Christmas na hindi po totoo yan. Yan po ay mga kasinungalingan, mga kabalbalan na ginagawa ng mga negosyante para maraming maibenta, no, na puno naman ng kasalanan. No, mga kasiyahan, kagaya ng mga birthday, saan ka ba nakakita sa mga kasulatan kahit sa Bible, kahit sa Quran, may nakalagay ba na sinasabi na mag-celebrate kayo ng mga ganyan, birthday, Christmas, maging si Jesus Christ, no? Si Yahushua ay hindi po nagsi-celebrate ng Merry Christmas o birthday, no? Ginawan nyo pa ng birthday. Kumbaga, si Kristo nga umiiwas sa mga ganun yung mga kasiyahan. Kasi yun po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga parusa sa mundo, kasi mali yung mga ginagawa ng tao, no? Although wala tayong maisip na mali kasi kasiyahan naman para naman kunwari sa kung Panginoon, totoo ba talaga yun? Yun po ang alamin natin kung totoo talaga yun, kasi pwede tayong mapaniwala mali naman, no? So bago natin na gawan ng kasiyahan o selebrasyon ay dapat totoo, may mga proof, patunay na ito ay talagang inutos sa atin na hindi tayo mapapahamak sa bandang huli. So pasensya na po, ako po ay hindi po nag-celebrate ng kahit anong klaseng mga party-party na kung saan against, no, sa ating zealous one God, no. Sabi niya, I am a zealous one God. Pag nilagyan niyo siya ng anak, kaparihas, ay delikado tayo dyan, sapagkat isa lang ang ating Panginoon. Wala nang iba. Hindi rin pwedeng tawaging ama, kasi hindi naman tao ang Panginoon Hindi din siya nilikha. Siya ay superior sa lahat ng bagay. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no? Hanggang susunod po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.